GMA News. Inulan po ang ilang bahagi ng Metro Manila kaninang hapon pero ayon sa Pag-asa, hindi po yan dala ng Bagyong Juan. Nakatutok si Rowna Crisostomo live mula sa Maynila. Rowna? Pia, maganda ng lagay ng panahon dito sa kinatatayuan ko ngayon. Pero kaninang pasado 2:00 ng hapon, panandaliang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Halos wala nang makita sa kalsada ng bumuhos ang ulan nitong hapon. Kaya't ang mga sasakyan sa EDSA halos di na gumagalaw pa. Hanggang sa Makati, nagdulot ng pagsisikip ng daloy ng trapiko ang biglaang pag-ulan. Gayon din ang naranasan sa Barangay Tumana sa Marikina. Zero visibility sa kalsada kaya bahagyang bumagal din ang daloy ng trapiko. Kanya-kanyang silong naman ang mga nag-aantay ng sasakyan sa kalsada. Sa Quezon City, bumuhos din ang malakas na ulan. Pero dahil di naman nagtagal ang mga dating lugar na binabaha, di naman naperwisyo pa. Paglilinaw ng Pag-asa, isolated thunderstorm ang naranasan at di epekto ng Bagyong Juan. Samantala, maluwag-luwag naman ang daloy ng trapiko sa kalsada papuntang UST mula rito sa Welcome Rotonda. Pero kung mapapansin nyo po sa video, sumisikip ng konti ang trapiko sa northbound lane papunta namang Quezon City. Dahil po yan sa nagsagiang jeep at taxi, malapit lamang rin po dito sa ating kinalalagyan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Rowna Crisostomo. Sa bansang Chile, 2 na lamang sa mga nailigtas na minero ang nasa ospital ngayon. Ang mga nakauwi na sa kanilang mga bahay, sinalubong ng homecoming party ng kanilang mga kaanak. Ilan sa kanila ay nakasuot pa rin ng mga sunglasses upang maprotektahan ang mga mata sa sikat ng araw. Sa 69 na araw nilang pananatili sa dilim, naninibago pa ang kanilang mga mata sa liwanag. Ang 2 namang nasa ospital pa rin, patuloy na inoobserbahan dahil sa sakit na vertigo o matinding pagkahilo. Matagumpay na nailabas sa mga minero sa gumuhong minahan noong Huwebes. Kayang-kaya rin daw gawin ng Pilipinas ang ginawang pag-rescue sa mga natrap na minero sa Chile. Ayon po yan sa isang engineer na eksperto sa large-scale mining dito sa atin. Nakatutok si Cara David. 25 taon ng mining engineer si Engineer Gabriel Pamintuan. Tulad ng mga minero sa Chile, malaking bahagi ng kanyang buhay nasa ilalim ng lupa. Pero sa kabila ng nangyaring pag-cave-in sa Chile, kampante si Pamintuan na ligtas ang mga minero tulad niya dito sa Pilipinas. Yan ay kung large-scale mining companies ang pag-uusapan. I've experienced earthquakes underground. Wala lang. Because practically, pag nagba-blasting kayo, nag-shake yung ground, pero alam mo na, since stable siya, well-supported. Ani Pamintuan, tulad sa Chile, aabot sa 700 meters din ang lalim ng mga mina ng large-scale mining company sa bansa. Malawak at moderno ang mga ito. May mga tunnel na animoy kalsada sa lawak. Ilang mga litrato ng isang modern mine dito sa Pilipinas, ang sabi nila sa ilalim daw ng lupa parang may isang syudad. Sobrang high-tech daw yung ilang mga modern mines dito sa Pilipinas. Sementado at very stable. Meron pa nga raw mga equipment sila doon sa loob. May mga telepono, computers, may elevator. Kasya rin daw ang ilang mga payloader. Itong litrato na ito, conference room ito, and this was taken 500 meters underground. May oxygen shafts din ito para sa mga minero at kumpleto raw sa rescue equipment. Kaya kung sakaling magka-aksidente sa ilalim, kayang-kaya rin daw nilang gawin ang matagumpay na rescue na nangyari sa Chile. This elevator, it travels like 10 feet per second, yung sinasabi nilang fastest rate ng emergency capsule. Yung mga mines natin may elevator? Double-decker, kaya na 100 people per trip. Mainam sana kung lahat ng mining sites sa Pilipinas ganito. Pero sa kasamaang palad, mas marami ang small-scale mining companies at ilan pa raw dito illegal. When you operate illegally, hindi ka na monitor, although pinapatigil ng gobyerno yung mga illegal small-scale miners, pero umano pa din sila eh. They continue on working. Even with the dangers. Peligroso raw ang mga istruktura ng ilang small-scale mine sites tulad ng minahan sa Mount Diwata, Compostela Valley na niyanig ng pagsabog noong 2005. 11 minero ang nasawi. Ang mga small-scale mining companies ang tinututukan ngayon ng gobyerno. Sila raw kasi ang kulang sa safety equipment at malapit sa peligro. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Abangan!
Exclusive. Facebook account para sa volunteer nurse na ginahasa sa South UP, Maguindanao, inulan ng suporta. Congressman Manny Pacquiao, 90 to 95% na raw na handa para sa kanyang laban. At gift ideas na mabenta sa mga dayuhan ngayong Kapaskuhan, gawa sa loob ng piitan. Walang patid na pagtuto dito sa 24 oras.